Okay. World title. Sir, may tanong ako sa'yo, sir, ha? Okay. Sige, may nagtatanong yata. Balik. Ayan. Magandang umaga, sir, kay Eric, Kababayan Viral Page po sa YouTube. Sir, tanong ko lang, sir, ikaw po ba ngayon, sir, ay naniniwala na mayroon pong namumuong sabuatan ngayon sa pagitan ng mga aktibong NPA na nakaupo sa Kongreso at ang pamunuan ni Martin Romualdez at ni President Bongbong Marcos? Totoo yan. Yan ang dahilan kung bakit nandito si Ka Eric. Ang mga hari-harian at mga alipores ngayon na ginagamit ni Marcos at ni Romualdez para magpasabog ng kaguluhan ay mga aktibong kasapi at pinuno ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Itatawag ko sa inyong live. Number 1, nakasabwat nila ngayon na pinupunduhan at kanilang ginagamit bilang attack dog laban sa mga Duterte brand of leadership at laban sa interes ng mamamayang Pilipino ay ang mga urban communist terrorist operative ng CPP, NPA, NDF. Number 1. Attention po mga kababayan. Number 1, si Franz Castro. Yun, ikulong yun. Convicted criminal sa kasong child abuse. Kailangan ikulong po ito si Franz Castro. Maraming salamat sa inyong pag-sustain na ito. Si Franz Castro ay hindi ordinaryong tao. Ito ay komunistang terorista na convicted criminal. Wala siyang karapatan na magpakulong sa isang mamamayang Pilipino, lalo na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So mga kababayan, si Franz Castro ay isang alipores ng mga demonyong tagapagwasak ng ating bayan, ang Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF. So dapat lamang palayasin ito sa Kongreso ang convicted criminal. Ang kriminal, convicted na, hindi nahuhuli, hindi nakukulong. Pero ang inosenteng mga tao kagaya ni Ka Eric, ni Ma'am Lorraine Badoy, ni Atty. Lopez at iba't pang mga resource persons ay kaagad ipinapakulong ng mga balasubas at tarantadong mga alipores ni Martin Romualdez. Number 2, na alipores ng CPP, NPA, NDF at kasabwat nila doon sa nagtatanong ngayon ni Marcos at ni Romualdez upang guluhin ang ating bansa ay walang iba kundi ang Kabataan Party na si Raul Manuel. Yan ay recruiter ng NPA. Si Franz Castro ay recruiter ng kabataan at mga guro. At ito ay kinonvict ng Regional Trial Court sa Tagum, Regional Trial Court sa Davao del Norte. So si Raul Manuel ng Kabataan Party ay CPP, NPA, NDF operative din sa loob ng Kongreso. Number 3, si Arlen Brosas Yun, ng Gabriela NPA Lover Party List. Ang mga taong ito, si Brosas, si Raul Manuel, si Franz Castro, ay mga die-hard, full-blooded communist terrorist na mga infiltrators ng gobyerno. Hindi natatakot si Ka Eric na sila ay ibulgar at ihayag sa mamamayang Pilipino sapagkat sobra-sobra na ang ginagawang pangungonsinti, pakikipagsabwatan at paggamit sa mga teroristang komunistang may mga kasalanan at utang na dugo sa mamamayan. At sila ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang ating bayan for the last 55 years. Sa ngayon, ginagamit sila para atakihin, insultuhin at durugin ang mga integridad ng mga taong naglingkod ng maayos sa ating bayan, kagaya ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So sa tanong kung totoo ba at buhay na buhay ang pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF sa ilalim ng Marcos Romualdez. Bakit Marcos Romualdez? Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez. Yan ang primary sindikato. Number 1 syndicate yon. Ang second layer ng mga sindikato, itong mga CPP, NPA, NDF at mga grupo nila Trillanes at nila Hontiveros at mga Dilawan. Malinaw po mga kababayan na ito ay isang malaking conspiracy. Ito po ang ibig sabihin ni Tatay Digong Duterte kagabi, that we have now a fractured government. Saan ka nakakita ang mga mamamatay tao, ang mga nagre-recruit na gawing mga terorista at komunista ang kabataan at mamamayang Pilipino ang nangaambush ng pulis at sundalo at mga nagnanakaw, nanununog ng bobomba
ang mga komunistang terorista ay kasabwat ngayon ng gobyerno para lamang manatili sa poder si Marcos at si Romualdez. Kalukuhan. So ito dapat ay ibunyag, ito dapat ay panindigan natin kung bakit tayo nagtitipon-tipon dito sa area ng EDSA Shrine sa EDSA. Sir, follow up sir, katanungan po. Sir, ngayon ang binabakbakan po nila ay confidential fund ng ating Vice Presidente. Karapat-dapat po ba na imbestigahan din po ka-Eric ang lahat po na ahensya ng gobyerno na mayroong pong confidential fund, lalong-lalo na po itong si Marcos Jr. para mabunyag kung saan niya po ginagamit ang kanyang confidential fund. Maraming salamat. Dapat, pero mag-ingat. Ulitin kong sagot ko ha. Magandang araw kay former Undersecretary Ben Ranque. Dito ka sa tabi ko, Yusek Ben. At tutulungan niya rin ako sa pagsasagot. Si Yusek Ben Ranque ay kasama ko po sa Marcos Alisjan Coalition at sa mamamayan ayaw sa droga digmaan. So maya-maya ulitin ko lang tanong na ni brother, nararapat ba na busisiin ang lahat ng confidential fund mula sa Pangulo ng Bansa hanggang pababa? Opo sir, lahat na siya. Ang sagot ko dyan ay dapat, ngunit mag-ingat. Pero bakit dapat at mag-ingat? I-qualify ko. Sige sir. Dapat, sapagkat yan ay pera ng mamamayan. Pero mag-ingat sapagkat ang confidential fund ay pwede pong magkaroon ng bangungot o nightmare sa national security. Kasi ang mga asset at informante ng gobyerno laban sa droga, sa mga sindikato, sa kriminal, sa mga terorista ay pwede pong maibunyag kapag hindi tayo mag-ingat. Kaya ang panawagan na all confidential fund and intelligence fund must be audited and must be declared in public transparent information. Ang sagot ko, dapat pero mag-ingat. Okay, klaro tayo ha. Mag-ingat. Kasi patibong ito ng CPP, NPA, NDF. Kapag nalaman nila sino ang mga informante na nagbibigay impormasyon kung saan nagtatago ang mga armas, mga bomba nila, saan sila nagsisafe house, uubusin nila kami sa pagpatay isa-isa. So ano ang proteksyon namin? Ayan ang ibig kong sabihin. Dapat maging transparent on a limited factual basis of audit that is related to confidential fund category. Pero mag-ingat kasi patibong ito. Paano mo sasabihin na ang mga informante na nagtuturo kung saan itinatago ni Franz Castro ang kanyang pundo para gamitin sa pagbili ng mga armas ng NPA at bomba ng NPA ay ibubugyag natin ang pangalan? Di kawawa ang pamilya nila. Yes, sir. Yan po ang delikado dyan. Anong sagot ulit ni Ka-Eric? All public funds that include public scrutiny of confidential and intelligence fund must be open to public information on a limited and cautious basis. Limitado pero maingat na pamamaraan na hindi tayo padaskol-daskol na mapatibong tayo at mapasubo na mabulgar ang mga national state security secrets. Malinaw tayo dyan. Pero kung mayroong unahin na dapat managot sa confidential fund, walang iba kundi si Mr. Marcos. For the last 2 years na naupo si Mr. Marcos, I declare mahigit 5 billion taon-taon ang kanyang confidential fund. Walang reporting ito. Bakit exempted siya? Samantalang si Inday Sara lang ang pinukusa nila. Bakit si Martin Romualdez hindi niya ibulgar saan ginamit ang bilyon-bilyon na travel fund? Ang travel fund ay hindi confidential fund. But are they reporting kung saan sila naglalakwat siya at nagliliwaliw? They are not. Number 2, ang confidential fund na mga Senate President ni Martin Romualdez at iba pang sangay ng gobyerno, bubusisihin din natin, including ang National Intelligence Coordinating Agency, ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ang National Security Council. Anong resulta niyan? Ang resulta niyan ay parang chop suey na gobyerno tayo. Walang alam ito si Marcos tungkol sa tamang proseso kung paano ang mga audit at authority, kung paano pinapangalagaan ang confidential fund. Sabi niya, sagutin lang daw kung paano ginastos ang pondo. Sagutin mo muna kung saan mo din dinala ang mahigit 5 billion na confidential fund mo every year. For 2 years, that's 2 billion. 10 billion every year. Pangalawa, bago ang lahat, bago tayo mapunta sa confidential fund, sagutin mo na ni Mr. Marcos na saan ang kanyang resulta ng pinaka-latest na hair follicle drug test results. At wag siya pumalag muna kasi hindi maniniwala ang taong bayan. Papalag ka lang kung totoong ikaw ay malinis. Sagutin mo ang pinawagan ni Pangulong Duterte that the armed forces of the Philippines must review
Are they still supporting the chain of command? With the commander-in-chief now being mired in the scandal of drug abuse? That is a question now. Ang word na ni Pangulong Duterte, addict. Yes. We have an addict president. At hanggang ngayon, addict siya. That is coming from not just an ordinary person. Rodrigo Duterte yun. Ngayon, ang tanong na yun ay ibinabato sa taong bayan at ibinabato rin sa Armed Forces of the Philippines. Are you not willing to tell the commander-in-chief to undergo hair follicle drug testing, scientific DNA type na magdetermine kung siya ay lulong o hindi sa bawal na gamot? That is very in front of the public. Ako, nag-undergo ako ng result, bukas makukuha ko na. Kami ni Ma'am Badoy at nila Attorney Busantog sa Ipanaw Sambayanan. Why can't the President do this? Yes. He needs to set the model. Kung ginagawa nila ang demand kay Sara Duterte to be transparent and to be open in all accounting ng kanyang confidential fund, then be it also applied to the President. Correct. Pero mag-ingat sa mga actual security and intelligence agencies kasi baka mapahamak tayo. No one above the law. Yes. Eric, nagpalo pa ko dyan. Yung kasi yung sinabi kagabi ni PRRD tungkol dyan, tanong niya, PNP hanggang kailan kayo magsusuporta sa adik na presidente? That is a very serious and very hard and difficult to answer question. Only the Armed Forces of the Philippines can answer that. Pag nanawagan tayo dito na sila ay lumabas at mag-rally at mag-withdraw ng kanilang support from the Commander-in-Chief, pwede po tayong kasuhan ng inciting to sedition. Yun ang inaantay nila na gawin natin. Kaya ang sagot ko sa tanong ni Brother BMR at ng kababayan natin, let the Armed Forces of the Philippines live and decide by their own conscience. Let them decide by the conscience. The people are now aware. Dalawa kami ni Yusek Benmo nang sasagot para makakuha ko ng hangin. Medyo nawawala ng hangin si Eric, damatans na. Sige, pahiram ng microphone mo, Brother BMR. So again, mga kababayan, ang tanong kanina before we transferred location, dahil medyo mas mataas na pong init, mag-aalas 11 na ng umaga at dumadami patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa EDSA Shrine, sa EDSA Monument, dito sa area ng Ortigas. Ang tanong, will the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police respond sa panawagan ni Pangulong Duterte na maninindigan ba sila o hindi para sitahin at singilin ang Commander-in-Chief kung totoo o hindi na siya ay lulong sa droga, sapagkat yan ay very basic question. When the Commander-in-Chief that is in charge to command the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police and all security agencies of government, when the President as Commander-in-Chief does not have the mental state and mental capability to make decisions, napakadelikado po para sa ating Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na sumunod sa isang presidente na walang, kung sa mga Bisaya pa, way klaro kayo rin. Way patutunguhan, way klaro gid. Because wala lang siyang integridad, hindi lang walang integridad, walang healthy state of mind and mental faculties to be able to process serious and critical decision making. Sapagkat ano ma-expect mo sa isang taong addict? Ang taong addict, pati ang mga baboy at kambing ay kaya niyang i-rape. Dahil ang tingin niya ay bold star na nakikita niya sa kanyang panaginip. So if that is the case of all drug addict or drug dependent and drug abusers, what makes the President become exempted for that kind of doubt? That is now being posed by the former President Duterte before the public mind and before the conscience of the Armed Forces of the Philippines. I'll give the time to respond from Yusek Ben Ranki.